Good evening mga kabista. Pasensya na may tanong ako sa inyo sa oras na mga ito. Ako kasi nakagising ako ng itong oras ay nakapaligid o hindi maganda. Kaya dapat ko bang gawin ang nararapat? Kaya ano ako sa inyo, na ikwento ko sa inyo ito ngayon. Kasi ang hirap ang isa. Walang kwentuhan. Walang tahimik ang mga paligid. Kaya gusto kong bumalik sa anak ko. Hindi ko magawa dahil nahihiya ako. Pinapalayas kasi ako eh. Dahil kaya kayo lang ang gusto kong kausap. Hindi ko maintindihan sarili ko kung mag-rebelde ba ako. Ang gagawin sa sarili ko, lahat ng bisyo papasokin ko ba? Kasi nung nagsama-sama pa kami, maganda naman. Tahimik naman. Kaso nga lang, nung nagkaroon ng konting hindi nagkaintindihan, pinapalayas ako. Ang dahilan, nung nagkaroon ako ng kasagian doon sa kalsada. Tapos, sinangguni ko sa kanila na nabangga ako. Ako pa ang binangga. Ako pang mabayad. Di ngayon sila nag-uusap sa kabanggaan, kasagian ko. Akala ko, ayos na. Kasi sila nag-uusap eh. Tapos ngayon, mga nakalipas na mga ilang buwan, may dumating na pulis. Inisyon ako ng warrant. Inuli ako. Tapos, kinulong ako ng 2 gabi, 2 araw. Kasi pinapiyansahan nila. Tapos, nung paglabas ko sa kulungan, galit sila sa akin. Ba't hindi daw kung sino daw ang kabanggaan. Hindi ko nga alam, sabi ko, hindi ko nga alam kung anong nangyari yan. Diba kayo nag-usap yan? Natulala ako nung hinuli ako eh. Pati nga sila, nabulaga eh. Tapos ngayon, hindi nagagalit sila, palayasin bigla nila ako. Ano masasabi niyo? Mga kaibigan, mga ka-brothers, ano masasabi niyo? Di ba mahirap? Kung kayo, tanong ko sa inyo, kung kayo ang nasa katayuan ko, dapat ba kayong bumalik sa anak nyo para magpaalipin ulit, magpasakop ulit? Kasi ang gawa ko sa bahay, doon lang ako sa bahay, lahat ginawa, pakikisama. Kasi anak mo naman, ultimo ngang kamag-anak mo, bawal ang bisita eh. Pero ginawa ko, sumunod lang ako. Tapos ngayon, hindi magkaroon ng pagkaintindihan, basta lang mong salita na wala kang kwentang ama. Lumayas ka na lang. Tapos murahin ka pa. Kaya ito, kasong magandang payo sa inyo, wala kong dapat kong gawin. Dapat pa mang-rebelde ako.
Dapat bang lahat gagawin ko na? Pero iniisip-isip ko, kung gagawin ko, pangit eh. Hindi ko na kayang gawin eh. Pero ito naman, malungkot naman mag-isa. Tulad niyan, gabing-gabi, matulog ka maaga, bigla ka na makapanaginip na hindi maganda. Hindi ko maintindihan eh. Ewan ko ba? Yung dapat kong gawin. Buti nga si Lord nandiyan sa hindi ko yung ginisip ako sa Panginoon Diyos. Diyos ko. Anong dapat kong gawin? Kapatid, mga kaibigan, bigyan ako magandang payo. Anong dapat kong gawin? Dapat ba akong bumalik sa anak ko? O manatili sa ganitong sistema? Ito. Kung mga isa-isa o. Tingnan mo yung bahay. Isa-isa ko. Walang kakwentuhan. Gabing-gabi. Nandiyan naman Diyos. Si Lord lang nakakalam sa buhay natin. Pero nangingi pa rin ako payo sa inyo. Masakit ang nandalasan ko. Magpakabuti ka ng Ama. Susundin mo mga sinasabi nila. Tapos magbuhat ko kunti kang pagkakamali. Palayasin ka. Natanggap niyo ba yun? Excuse me po. Natanggap niyo ba na yun? Sa isang ama, palayasin yung papalayasin ka ng anak. Ama ka, papalayasin ka ng anak. Yung asawa ko naman kasi hindi ko alam kung sasama ba siya sa akin o ano. Kasi nangalaga ng apo eh. Kawawa naman kasi apo. Basta-basta na lang iwanan. Hindi ko alam kung palayasin siya. Di bahala siya. Ito ako, palayasin ako. Pinapalayas ako eh. Siyempre masakit. Palayas ka talaga masakit eh. Yun ang hinihingi ko sa inyo. Hinihingi ko sa inyong payo. Kung ano ang dapat mong gawin. Hindi ko maintindihan sarili ko. Lord. Kapatid, tulungan mo ako, bigyan ako payo ng maganda. Kasi tulad ito, matulog ka mo isa. Pag napakanihinip kang di maganda, mangungutin galit, walang saklolo sa'yo. Kung wala, Panginoon lang. Pero iba talaga may kasama. Ano sabi mo? Tanggapin mo lang yung mga mura mo sa anak mo. Yung mga papalayas. Excuse me po. Dapat bang mabalik ako? Dapat bang hindi ko maintindihan o mag-rebelde ako? Ayuhan nyo naman ako.
Wala akong magawa, wala akong maisip, wala akong mabuting isipan, labo ang isip ko ngayon. Ganun pala, no? Pag mag-isa-isa ka, magpakakano ka, hindi mo maintindihan ang isipan mo kung diretso ba o balok, malabo ba o malinaw. Mahirap eh. Ewan ko kung kayo na nandito sa katayuan ko. Yung iba nga, nagbigti na lang. So, yung mga iba kong mga anak, nag-aaral kasi. Yung anak ko isa, yung nagpapalaya sa akin, maganda ng katayuan. Kaya siya nagpapa-aral. Kung ako naman, kung isama ko naman mga anak ko, sino lang hanap buhay ko? Maliit lang, kita. Hindi kaya na pumustos sa pag-aaral. Lalo na college. Hindi kaya. Maliit lang income ko eh. Ano gagawin ko? Kung yun ang nakayanan ko sa buhay. Kaya hindi ko maintindihan yung sarili ko. Kaya ito, kinakausap ko yung cellphone. Siya lang kausap. Kayo lang. Doon sa pinakamalayong lugar. Sana kung mapayuhan niyo na mabuti. Payuhan niyo mabuti. Maliwanagan ang isip ko. Hindi na makatulog eh. Panaginip ko hindi maganda eh. Nakakatakot. Gising ka ng alas 12. Ngayon mga alas 2 na nga. Alas 12 yung gising. Ngayon, alas 2 na. Yung mga hirap mag-isa. Di ba yung iba, pag malayo sa pamilya, lalo na pag malayo sa asawa, siguro maghanap ng iba. Di ba ganun yung iba? Pero ako, mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko pamilya ko. Kailangan ko sila kung mahal nila ako. Malabo ang isip ko ngayon. Malabo. Lalo na ito. Sa sitwasyon isa. Okay lang sana kung hindi ka nakapanagin ng masama. Hindi mo dagdagan ang problema. Yung ma-realize ang mga problema. Ngayon dagdag problema. Kaya kailangan pakaintuhan ko kung anong dapat kong gawin. Sana payuhan niyo ako.
Yun pa yung kaliwanag ng isipan ko. Please na. Natulala ako. Kaya ako pamilya. Ama Lord, kayo na bahala. Basta gawin na. Mga umaga na, mga kalustos tumigit. Tama na ito. Sana bigyan ako payo maigi. Malinaw, maliwanag. Share mo sa akin kung anong payo nyo. Ano mabuting kakaliwanag sa isipan ko. Payuhan nyo ko maigi. Yung kakabuti sa sarili ko. Kaya yun. Share nyo sa akin yung payo nyo. Share nyo sa akin yung magandang payo. Bye-bye. Bye-bye na.